a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasalukuyan pong nasa intensive care unit at hindi maganda ang lagay ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Kinumpirma yan ng kanyang anak at nauna na rin inanunsyo ni Senador Jinggoy Estrada sa sesyon ng Senado kanina. Nitong Oktubre lang, dumalo pa si Enrile sa promulgation ng kanyang kaso sa pamamagitan ng video conferencing kahit nasa loob ng ospital. Nakatutok si Mav Gonzalez. 28th session of the Senate and the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Sa gitna ng sesyon ng Senado kanina, tumayo si Senador Jinggoy Estrada. May impormasyon aniya siyang malala ang kondisyon ni dating Senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. I have just received a very sad information that our former colleague, former Senate President Juan Ponce Enrile, is currently in the intensive care unit of an undisclosed hospital suffering from pneumonia. Base raw sa impormasyong nakuha ni Estrada, hindi maganda ang lagay ni Enrile. And I heard from a reliable source, a very reliable source, that he has slim chances of surviving. Kaya hiniling ni Estrada na mag-alay sila ng dasal para kay Enrile at tumayo lahat ng senador. Kinumpirma ng anak ni Enrile na si Katrina Ponce Enrile na nasa ICU ang kanyang ama. Kinumpirma rin niya na hindi masyadong maganda ang lagay nito. Noong promulgation ng kanyang kasong graft sa Sandigan Bayan nitong October 24, kung kailan siya naabswelto, dumalo si Enrile sa pamamagitan ng video conferencing mula sa isang ospital. Kakapagdiwang lang ni Enrile ng kanyang ika-101 kaarawan nitong February 14. Nakaapat na termino si Enrile bilang senador at naging Senate President noong 2008 hanggang 2013. Naging Defense Minister siya noong administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at isa sa sinasabing arkitekto sa likod ng pagdideklara ng martial law noong 1972. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Natunton ang itinuturong lider ng sindikatong tumatangay umano ng mga kable ng telepono at internet sa loob at labas ng Metro Manila. Ang estilo ng kanilang grupo para hindi mahalata sa krimen, bistado at nahulikan pa. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Kaya na pa kami nakabidyo. Sir! Bakit? Ay, ka lang po! Asama ka na. Asama ka na. Magdamit ka na. Magdamit ka na. Umatungal ng iyak ang suspect na target ng operasyon ng pulisya sa Novaliches, Quezon City. Bulilyaso ka talaga. Dahil mo paggagawa ng kalokohan sa Pasig pa. Ayon sa pulisya, siya ang itinuturong pinuno ng sindikatong nagnanakaw ng mga kable ng telepono at internet sa loob at labas ng Metro Manila. Ang siyam na iba pa niyang kasama, una nang nahuli sa Pasig nitong nakaraang linggo. Sa mga profile nila, kanya-kanyang iba't ibang probinsya pinanggalingan nila. Yung iba, construction worker, yung iba, call center agents. Yung iba naman talagang wala rin talagang trabaho. Nahuli pa ng mag-operate ang grupo sa isang lugar sa Pasig kamakailan. Mula sa isang kulay puting utility van, bumaba ang mga suspect na may suot pang high visibility vests sa kanaglatag pa ng plastic barrier. Sa itsura, sino nga raw ang mag-aakalang gumagawa ng iligal ang grupong ito? May tumatayong parang engineer nila na may hawak na mga peking dokumento at naka-uniform sila ng mga reflectorized vest at may mga traffic cones. Pagkatapos sa karaw bubuksan ng mga ito ang kalapit na manhole, pasalamat ng pulisya, may tumawag sa kanilang tila ba nagduda sa ikinikilos ng grupo kaya agad silang nakapag-operate. Lumabas din sa investigasyon na mabilis na naibebenta ng grupo ang mga nilanakaw nilang mga kable. Accordingly, sinusunog nila tapos may mga contact na rin sila ng mga junk shop at doon binebenta. Yung worth ng mga copper cable wires na nakuha nila ay umaabot ng mga something like around more than 2 million. Ang unang mapeperwisyo ng mga nakawan ng kable gaya ng kasong ito, ang mga customer ng telco.
Magkakaroon ng disruption ng communications natin dahil nga ito mga PLDT cable wires na mga source of communications natin. So mawawala tayo ng communications dahil dito sa mga pinuputol na mga wires. Bukod sa caliber 38 na baril na nakuha sa isa sa mga suspect, nakuha ng pulisya mula sa kanila ang mga gamit pang construction, mga ebidensyang ginamit sa operasyon ng grupong kinasuhan na ng paglabag sa RA 10515 o Anti-TV and Internet Cable Tapping Act. The community is the police and the police is the community. Mag-report lang po tayo sa mga kahina-hinalang mga aktibidades ng mga ating mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Wala ring takas ang 2 sa 4 na nanloob sa isang fast food chain sa Bulacan. Nahuli pa kung paano nila tinangay ang vault doon na may 300,000 piso. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pasado alas 4 ng madaling araw na itong linggo, habang nararamdaman na ang hagupit ng bagyong uwan, pinasok ng lalaking nakahood at naka-face mask ang branch ng isang fast food chain sa Santa Maria, Bulacan. Nakuha ng CCTV ang pagpasok ng isang lalaki sa kwartong may vault. Maya-maya pa, kitang hinihila ng suspect ang vault papalabas ng branch. Pagdating sa labas, tinulungan siya ng 3 pang lalaking nakatakip din ng ulo at mukha. Sama-samang binuhat ang vault at isinakay sa kanilang nag-aantay na getaway vehicle. Ang diskarte po nila, pupunta po sila sa isang establishment. Kung saan po sila magnanakaw, hindi po sila doon magpaparada. Bababa po yung isa, yung pinakamagaling po sa kanilang magbukas ng lahat ng pinto. Pag nakita na po nung pumasok kung nasaan yung vault, hanggat kaya po nung tao na yon, ng suspect natin na yun, ilalabas niya. Hanggang sa tatawagan na yung mga kasama niya, sa sasakyan pa lang sir, na-open na nila yung vault. Sa hot pursuit operation ng pulisya, natuntun nila ang sasakyang ginamit ng grupo at kanilang hideout sa Caloocan. Hanggang sa arestado ang 2 suspect na nanloob sa restaurant. Na-recover din sa NLEX ang vault ng establishmento na itinapon ng mga suspect matapos makuha ang 300,000 piso. Kuha rin ang getaway vehicle ng mga suspect. Nalaman natin na on the day na sila po ay hinuli ng kapulisan natin, mayroon na naman po silang balak na hold upin na isang business establishment. Sa loob po ng 24 oras, we were able to arrest the suspects, we were able to confiscate the getaway vehicle, and all the evidences na ninakaw po nila. Di na itinanggi ng mga suspect ang krimen. Wala na po siya ng pangangailangan sa amin. Pangangailangan po siya. Yung pong isa sa mga suspect ay mayroon po siyang previous case for illegal possession of firearms. Mayroon silang baril na caliber 38 na ginagamit nila sa pagpasok sa mga business establishment na to. Tuloy ang follow-up operation ng pulisya laban sa 2 natitirang suspect sa panloloob. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nanindigan ng Justice Department na susunod ito sakaling makatanggap ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero sa ngayon ay wala pang ganito. Kung sakali, kabilang sa 2 paraan para ipatupad ito ay ang pagsuko sa inisyuhan ng warrant. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. We have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. Ito ang nilinaw ng Department of Justice matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang International Criminal Court para kay Senador Bato de la Rosa. Pero kahit wala pang nakikitang warrant, sakaling meron talaga nito, ay susunod nila ang Justice Department. We will have to comply. One of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Sabi ng DOJ, sa ilalim ng batas, 2 ang opsyon nila para ipatupad ito. Una, ang pagsusuko ng inisyuhan ng arrest warrant na mas maigsi at mas madali umano. Pero ito mismo ang kino-question sa Supreme Court ng eskortan at isakay sa eroplano ng mga tauhan ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague. Si De La Rosa ang isa sa mga humiling sa kataas-taasang hukuman na ideklarang unconstitutional ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC.
Lalo't hindi na anya miyembro ng ICC ang Pilipinas. Ayon sa DOJ, hihintayin nila ang desisyon ng korte. We want to be more circumspect in any action that we will be taking. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still the principle of reciprocity that governs between relations among nations, and in fact, reciprocity and comity. Kung extradition naman, hindi ito agad-agad maipatutupad at dumadaan din daw sa korte. Kabilang sa mga argumento kontra dito ay hindi naman bansa ang ICC para humiling ng extradition. Ganun pa man, pinag-aaralan daw nila ang lahat ng pwedeng hakbang. Binago naman ng ICC ang kanilang rules para mabantayan ang mga aplikasyon para sa arrest warrant at summons. Sa bagong regulasyon ng ICC na pinatupad mula kahapon, November 10, kailangan secret o confidential ang mga ito at isa sa publiko lang kung may permiso ng mga hukom. Bahagian nila ito ng mga hakbang para mapagbuti pa ang proseso ng korte. Ipaiikot ito sa mga miyembrong bansa ng ICC at kung walang pagtutol ay ipagpapatuloy ang pagpapatupad nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Lalo pong lumilinaw ang tindi ng pananalasa ng Bagyong Uwan sa Cagayan. Bukod sa mga video ng kasagsagan ng bagyo, tumamba din sa Tuwao, Cagayan ang mga naglalakihang troso. Ang idinulot nito, alamin natin live sa pagtutok ni June Veneracion. June! Emil, napakaraming bahay ang nawasak dito sa bayan ng Tuwao, lalawigan ng Cagayan dahil sa pag-apaw ng Chico River na sinabayan pa ng mga naglalakihang troso kasunod ng hagupit ng Bagyong Uwan. Yan, danong na yanin sir, yaw ka, yaw sakto ya, level na yanin ka na perta. Nilusong ng mga pulis ang hanggang dibdib na baha sa Tuwao, Cagayan. Pinalikas nila ang mga residente, gaya ng lolang itong natrap sa bahay. Pinasa na siya ng rescuers para mailabas ng kanilang bahay. Manang, dawawang sinunod sakad, go! Taas po kami ng bubong. Sa taas ng baha, napilitang manatili sa kanilang bubong ang ilan. Bukod sa mga bata, kasama rin nila ang mga alagang hayop. May mga kambing at mga biik pa na ikinubli sa loob ng cooler. Bumaha sa bayan dahil sa pag-apaw ng Chico River kasunod ng pag-ulang dala ng Bagyong Uwan. Nagmistulang lawa ang lugar at may mga nasira ring bahay malapit sa ilog. Samot-saring debris rin ang nagkalat sa mga kalsada. Pinagtulungan din ng mga rescuer na buhatin ang kabaong na ito sa gitna ng maputik na daan. Naantala kasi ang lamay dahil sa bagyo at kinailangan ilipat sa ibang lugar ang kabaong. Naibalik na ang labi sa mga kaanak nito. Ito na yung pinakamalakas na bagyo na naranasan namin dito. Nakakala lang namin ay hindi kami aabot ng tubig dito. Pero ngayon, sobrang lakas ng ginawa ng Bagyong Uwan. Ang mga gamit sa bahay, basa lahat, walang nailigtas, sir. Kasi yung sa loob ng bahay, sir, putik lahat, sir. Sa barangay Barangkwag ng parehong bayan, humupa na ang baha. Pero bakas ng dilubyo ang matatanaw kahit saan lumingon. Naglalakihan ang mga troso na inalod ng pagragasa ng Chico River na humampas at sumira sa maraming bahay. Dito yung bahay namin, sir, walang naiwan kahit yung gamit namin. Tapos yung bahay namin, binumpa ng troso, ang laki. Wala na ring babalik ang bahay ang 12 anyos sa Sizoren. Sa kabila ng hirap na inabot, nagawa pa rin niyang sagipin ang isang tuta na naiwan paghupa ng baha. Nanginginig po, naaawa po ako. Tapos kinuha ko na po. Halagaan mo na lang. Matyaga namang hinugasan ni Roseanne ang mga putikang damit ng mga anak na ilan lang sa kakaunting gamit na naisalba. Paano na kami magsisimula? Yung tindahan namin, sir, wala na. Wala na pang kabuhayan. Buti na hangiti pa kayo. Okay lang, sir. Okay lang yung ngiti. Pagsubok lang ni Lord yan. Sa panahon ng matinding sakuna, muling nakita ang bayanihan ng mga Pinoy. Dumating sa barangay ang mga gustong tumulong kahit sa simpleng paraan. Ibigyan po namin sila ng mga extra damit po na din po namin nasusuot. Para kahit pa paano makatulong. Sabi ng mga taga rito, ngayon lang nila naranasan ang ganitong kalamidad. At ngayon lang din sila pinadapa ng naglalakihang troso. Tila himalang lahat sila nakaligtas.
talagang yung mga bahay ay tinamaan ng mga troso na galing sa taas, galing Kalinga and Mountain Province, galing sa Pasil River at saka Chico River. Ang drainage ng mga yan galing sa Mountain Province and Kalinga. Kita po ninyo yung level ng tubig halos hanggang dibdib na ng mga residente. Yung mga Nalubog din sa mataas na baha ang Tuguegarao City. halos abot na hanggang bubong. Kinailangan ng magbangka ng rescuers para mailigtas ang mga residente. Ang ilan nga sa kanila, sa bubong na dumaan para mailikas sa hanggang dibdib na baha. Bitbit pa ng ilang residente sa paglikas ang kanilang mga alagang hayop. Nasa 1,000 residente ang nagsipaglikas dito sa bayan ng Tuaw. Malaking problema ang kinakaharap ngayon no mga wala nang babalikang tahanan. Dalawang posibilidad na pwedeng mangyari sa kanila, manatili sa mga evacuation center o makitira muna sa kanilang mga kamag-anak. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Sa lalawigan naman ng Aurora, tumambad din ang matinding pinsalang idinulot ng storm surge. Sa pagtatala na nga ng Pag-asa ay maaring kapantay o higit pa ang taas ng daluyong na nilikha ng Bagyong Uwan kumpara noong Yolanda. Mula sa Kasiguran, nakatutok live si Ian. Ian. Vicky, sa pagbubukas nga nung nasirang kalsada ay narating na ng ating team itong Northern Aurora at dito nga, Vicky, ay tumambad sa atin ang malawak na pinsala na dulot ng Bagyong Uwan. Napatag na ng heavy equipment ng DPWH ang nawasak na portion sa pagitan ng Barangay Gupa at Pitale sa Dipakulaw, Aurora. Kaya kahit mahirap, nadaraanan ito ng mga sasakyan at motorsiklo. Pero sa iba pang bahagi ng Dipakulaw, maraming nabuwal na puno at mga posteng itinumba ng hangin at storm surge ang nakahambalang sa kalye. Nabalot ng malaking bato ang dating naka-Bermuda grass na tahanan ng pamilya Quirino. Ang dating dinarayo nilang bahay sa gilid ng Pacific Ocean. Hindi na raw nila makilala ngayon. Paano raw sila magsisimula? Lalo't magpapasko pa naman. Wala ring naisalbang gamit kahit para lang sa kanilang 3 maliliit na anak. Sa ngayon po, hindi pa po namin alam kasi syempre po, first time po namin magpapasko po na wala po bahay. Maawa po ako sa mga anak ko po. Pero papasalamat naman po ako sa Panginoon kasi kahit papaano po ay kahit wala po yung bahay, ligtas naman po kami. Hindi ko alam kung saan po talaga ako magsisimula. Kasi kahit sa inaasahan kong pananiman, kahit konti nga lang na pangtaguid ko sana, nawala pa po. Ang padre de familia na si Samson, muntikan pang mapahamak ng tangkaying isalba ang mga gamit. Nakita raw ito ng kanyang anak na labis ang trauma ngayon. Ipinakausap ng kanyang ina ang bata sa amin pero hindi niya mapigilan ang pagluha. Sa Janet, sinamantala ng mga residente ang malakas na tubig na rumaragasa mula sa bundok para labahan ang mga nadumihang damit at gamit. Sa Dinadyawan, Dipakulaw, natanyag sa White Beach, nawasak din ang bahagi ng National Road. Isang backhoe nga ang nahulog sa hukay na nilikha ng storm surge. Halos lahat daw ng 40 resort dito nawasak sa malakas na storm surge at hangin. Si Larry Ramirez, na presidente ng mga Resort Association ng Dinadyawan, nasaktan ng hampasin 20 talampakan na alon ang kanilang resort bandang hapon nitong linggo, kaya tumama ang binti niya sa batong hagdan. Umabot daw sa 2 palapag ang storm surge. Kaya sa resort niya lumikas ang maraming manggagawa na tulong daw ang kailangan ngayon. Yung mga ibang nagtatrabaho, talaga po, kailangan din na lang naman sana nila ng konting tulong. Kung hindi man sa ating pamahalaan, sa mga taong may mga puso at kumakatok kami sa inyong puso, na sana kami naman po itulungan. Sa resort ni Larry na natili ang ilang kilalang storm chasers, gaya ni Jordan Hall, kung saan buhang-buha raw ang buhay na sandali, makunan lang ang taas ng storm surge ni Juan. Sa Dinalungan, ang bayan kung saan naglandfall ang bagyo, napinsala ang Trinity Hall sa Dalampasigan dahil sa lakas ng hangin at alon ng bagyo. Pinaharaw ang komunidad sa poblasyon at maraming nasirang tahanan sa coastal areas.
Ano po, umuugong po yung kapaligiran tapos nababasag po yung salamin na po doon. Sa evacuation? Opo. Yung ulan, kagandahan din po na hindi ganun kalakas. Pero kung maikukumpara ko po sa nangyari ng Pipito, ito po yung hangin niya is mataas. Sa bayan ng Kasiguran, maraming bahay sa coastal area rin ang nasira ng daluyong. Maraming tahanan din ang nawasak ng malakas na hangin, gaya ng kina Nanay Josie. Kasalukuyan pong malakas ng bagyo ay lumipat na po ako sa malaking bahay na kapitbahay namin. Hindi ko na po inintindihing bahay ko. Maraming pose at puno rin ang nabuwal. Napinsala rin ang bubong at baraks ng mga pulis sa Kasiguran Police Station dahil sa bagsik ni Uwan. Sa pambihirang pagkakataon, naging tulugan ng ilang pulis ang bakanteng detention cell. Ang storm chasers ng Pag-asa umiikot sa Aurora para itala ang taas ng daluyong o storm surge. Maaring kapantay o higit pa raw sa storm surge ng superbagyong Yolanda ang nilikha ng superbagyong Uwan na umabot sa 5 to 7 meters. 5 to 7 may kukumpara natin dun sa Yolanda na nga eh. Kasi ang Yolanda, more or less 6 meters siya eh. Pwede natin sabihin, Yolanda-like pala to. Pwede na rin siya. Pwede ko na sabihin. Or masabi mo, 5 to 7 pa, mas mataas pa. Mare, kasi yun level lang ng surge yun. Hindi pa natin kinukonsider yung wave talaga. Kasi kung sasama mo yung alon, mas mataas. Sa Dilasag naman, ilang bahay sa may baybayin ang nasira ng storm surge. Anong gamit niyo po yung isalba niyo? Wala nga po, talagang lahat yan, litong-litong na yata yan ang mga alon. Pati mga damit namin, bata. Wala talaga sa amin natira dyan. Isinasagawa pa rin ang assessment ng lokal na pamahalaan, wala pa namang naiulat na nasaktan. Vicky, bagamat nakapagpreposisyon ang LGU ng Aurora ng ayuda sa iba't ibang mga lugar dito, tulong na pa rin ang hinihiling ng ating mga kababayan kapag nakakausap natin sila, lalo na Vicky, yung mga nawalan ng tahanan at nawalan din ng mga kabuhayan. Mahaba pa raw ang laban nila, kaya sana ay dumating ang tulong sa kanila. Yan ang latest mula rito sa Kasiguran, Aurora. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Na-unveil na ang 3 winners ng kauna-unahang Veiled Musician Philippines sa special episode ng All Out Sundays. Pero di pa tapos ang laban dahil ang next step sa Korea. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang total performer ng Bicol, Mr. Sensitive Songwriter ng Norte, at ang sultry vocalist ng Laguna. Mula sa 12 contestants na nagpasik laban sa kantangan habang nakatago sa likod ng veil. Sila ang itinanghal na winners ng Veiled Musician Philippines na napanood sa special episode ng All Out Sundays. Nang i-unveil, yan sina Thea Astley, Garrett Bolden, at Arabel de la Cruz. Right after the contest, nakapanayam ng GMA Integrated News ang 3 Kapuso singers na overwhelmed sa kanilang pagkapanalo at sa kakaibang singing competition experience. Parang first time ko yung ganong competition na yun. Talaga wala kang makikita, hindi mo makikita yung judges, hindi mo ma-express yung song physically. So parang sobrang one-of-a-kind experience siya. Nagsilbing judges sina Julian San Jose, Mark Bautista at Rita Daniela. At guest judge si Tiffany Young na mula sa K-pop group na Girls' Generation. Sina Thea, Garrett at Arabel ang kakatawan sa Pilipinas sa World Cup Final sa South Korea at ipalalabas sa SBS. Doon makakalaban nila ang representatives mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Partner din ng GMA Network sa Veiled Musician Philippines ang Korean entertainment company na Canverse. Ilan sa prizes ng mananalo sa finals, ang pagkakataong makapag-record ng K-drama original soundtrack at mag-appear sa South Korean music program na Inkigayo. Silang 3 mga produkto rin ng Kapuso Original Reality Singing Competition na The Clash. Sobrang fresh lang nung grand finals na nangyari sa amin sa The Clash. So sabi ko,
Iba talaga si Lord. Grabe siya mag-surprise. Ang daming opportunity na mangyayari. And syempre, hindi namin sasayangin to. Kasi Pilipinas na yung re-represent namin. Lahat kami nag-ensayo ng mabuti. At syempre ngayon na madadala na namin yung mga bosses namin on an even bigger stage, on the global stage, mas lalong paghuhusayan pa namin yung pagpe-prepare to be worthy of the opportunity that has been given to us. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. Nadiskubring pulis pala ang nahulikam na nanloob sa isang convenience store sa Bulacan. Aarestuhin na siya nang makipagbarilan sa mga kabaro at mapatay siya kinalaunan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Dumating ang lalaking nakapulang hoodie sa isang convenience store sa Santa Rosa 1 sa Marilao, Bulacan, pasado alas 7 kagabi. Pagpasok niya, nagpretend po na siyang may kukun na isang bibilhin, then pumasok siya sa loob ng counter. Doon na siya nag-declare ng hold up. Mula sa counter, naglakad pa siya kasama ang kahera papunta sa kwarto kung nasaan ang vault. Dito na niya nilimas ang pera doon sa mabilis na tumakas. Agad na itawag ng mga staff ng nasabing tindahan ang insidente sa Marilao Police. Nagpakandak ng dragnet operation, then ibinato sa adjacent province-wide level agad yung dragnet operation and of course pursuit operation. Mabilis na natunto ng suspect sa tulong ng isang staff ng tindahan na nakakita sa kanya. Tinry na pahintuin siya ng ating mga kapulisan na pinapahinto siya pero hindi siya huminto. And bagkos siya ay pinaputokan yung mobile natin which prompted our personnel to return fire. Dito na raw nagkaengkwentro at natamaan ang suspect. Dinala siya sa ospital pero idineklara raw na dead on arrival. Na-recover ng mga pulis ang 20,000 pesos na ninakaw umano ng suspect sa convenience store at ang suit niya sa pang-hold up. Dito raw nalaman na ang suspect isa rin palang pulis. Ako mismo ang parang nanlumo rin ako nung nalaman ko na yung suspect pala natin, hindi lang aktibong pulis, opisyal pa ng pulis. Nakakalungkot dahil nagbarilan, ang kabarilan mo kapwa pulis mo pala. Ang napatay ay isang police captain na chief ng investigation ng Caloocan Police sa North Caloocan. Nakuha rin sa suspect ang kanyang police ID at service firearm na ginamit niya sa pang-hold up at sa pakikipagbarilan sa mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Binaha ang ilang kalsada sa Maynila dahil sa Paco Pumping Station. Nasira kasi ang floodgate nito at aabutin ng 14 na araw ang pag-aayos. Pinaimbestigahan na yan ng Department of Public Works and Highways at nakatutok si Oscar Oida. Abala na sa pagpapatuyo ng gamit ang mga taga-barangay 662 sa Paco, Maynila. Di raw matapos-tapos ang kanilang paglilinis mula nang bahain sila linggo ng gabi. 2 araw na po kami hindi nakakapasok. Yan po, linis na naman po. Kakatapos ng maglilimas po ulit. Pagod na kami. Nagkaroon ng alipungay. Amakin mo, masakit na ba yung ano pa? Minsan hindi na kami nakakakain. Ang sinasabing sanhi ng pagbaha sa kanilang lugar, ang bumigay na floodgate ng Paco Pumping Station na humaharang sana sa tubig na nanggagaling sa Ilog Pasig. Kaya kahit gumagana ang mga pumping station dito, tila nawawala naman daw ng saysay. Pabalik-balik din ng tubig, bubomba ka i-release mo sa Pasig River, babalik din naman ulit. Kaya asahan na raw ang pagbaha sa mga low-lying area sa 36 na barangay na sineserbisyoan ng Paco Pumping Station tuwing high tide. Matapos mag-inspeksyon kanina, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na paiimbestigahan niya kung ano ang nangyari. May suspetsa na baka may tumama na barge kasi may mga barge akong nakita doon. Pero ang sabi nung taong nag-ooperate dito, wala naman daw tumama. So, ang suspetsa ng consultant ng Koreano, sobrang taas ng pressure dahil sa pagpasok ng tubig galing sa Pasig. Siguro nga, dahil yun na yung simula nung surge sa dagat, pumasok na dito sa Pasig, hindi kinaya nung gate yung
immense pressure. No? Pagtitiyak ni Dizon, inaasikaso na nila ang pagpapagawa ng nasirang floodgate na posible umunong umabot ng 14 na araw. Kasama naman sa warranty period pa ng contractor ito, 2-year warranty, 2024 pa lang na turnover to, so 1 taon pa lang. So, wag ang gastos ng gobyerno gagawin ng contractor to. Sabi niya 14 days pinapabilisan natin. At magdasal na lang tayong lahat na walang panibagong bagyo habang ginagawa natin to. Sa ngayon, makikipag-ugnayan daw sila sa MMDA para maglagay muna ng mga mobile pump sa lugar. Sa Sunog Apog Pumping Station naman sa Gagalangin Tondo, Maynila, naglinis ang mga tauhan ng DPWH. Noong 2023, nasira ito dahil sa problema sa siltation at grabing basura at hindi na ito napakinabangan mula noon. Napapakinabangan pa naman daw ang floodgate nito at mayat maya ay gumagamit sila ng mobile pumping station kung kinakailangan. Sabi ni Dizon, babaguhin na ang plano ng pumping station para magamit na ito sa wakas. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kasunod nga ng pag-ugong na may ICC arrest warrant laban sa kanya. Hindi dumalo sa sesyon ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Sinagot naman ng liderato ng Senado kung pwede bang ikanlong ng Senado si de la Rosa. Nakatutok si Bob Gonzales. Absent sa sesyon ng Senado ngayong araw si Senador Bato de la Rosa. Inaabangan pa naman siya matapos sabihin ng Ombudsman na may warrant of arrest umano para sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi si de la Rosa kung bakit hindi pumasok. Nitong Biyernes lang, nakita si de la Rosa sa relief operation sa Cebu. Si Senate President Tito Soto, hindi pa rin daw nakakausap si de la Rosa pero kumonsulta na siya sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pala tatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko. Yung mga positioning namin. Ito ngayon hinihingin ko sa legal. Pero sila sinasabing extradition or something like that. Humingi ko lang, wala pa. Di ba sinasabit sa akin? Pero mariing sinabi ni Soto, hindi dapat maaresto sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsesesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsesesyon, may darating arestuin yung senador. Hindi ko rin papayag. Kahit sino pa yan. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na tulad ni De La Rosa ay nagsilbing PNP chief, tinawagan na rin ang kapwa-senador. He was not picking up, and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no. Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Nasangkot na rin noon sa kaso si Lacson na nagtago pa abroad hanggang tuluyang madismiss ang kaso. Pero ani Lacson, iba ang kaso ni De La Rosa. In my case, kasi local courts, applicable yung Tulyao versus Miranda. Even if the respondent is not under jurisdiction, legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In this case, it won't apply. So hindi under. Kung piliin ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, limitado ito alinsunod sa konstitusyon. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot sa pagtatago pa. At dapat daw, korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto si De La Rosa sa bisa ng ICC warrant. Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka padadala sa... hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Pasabog ang pagbabalik Pinas ni Shuvi Etrata matapos ang kanyang Japan vacay. Napasabak agad siya sa runway kasamang ilang Sparkle Stars at nakipag-bonding with her fans sa isang event. Makichika kay Athena Imperial.
Nagsilbing mental health rest ang pamamasyal ni sparkle artist Shuvi Etrata. Galing sa Japan si Shuvi. Kasama ko yun yung tita ko doon, si Tita Mia, parang as my way of giving back to them kasi they're the first people talaga who believed in me. Pagdating sa Pilipinas, back to work si Shuvi na rumampa kasama ang kapwa sparkle artists. Sina Janina Chan, Rere Madrid at bestie na si Ashley Ortega. Overwhelming daw ang experience na ito para kay Shuvi. Tila naging prinsesa si Shuvi nang irampa niya ang ball gown ng designer na si Rian Fernandez. Na-overwhelm ako kasi pinapalakpakan nila ako. Usual ba ito nangyayari na pumapalakpak yung mga tao na nanonood? I was really grateful for that opportunity na makapaglakad. Overwhelmed rin si Shuvi sa kanyang fan meet sa Quezon City kamakailan. Game pa siyang nakipag-dance showdown sa mascot na si Shuvido. Present din sa fan meet ang mga magulang ni Shuvi. You poured your effort, your time, your love sa lahat ng hirap, sa mga panahong tahimik, sa mga panahong sobrang saya. There were times na gusto ko na sumuko or I doubted myself. Diba sila? Bakit pa ako susuko? Ang ingay niyo. Para sa mga magulang ni Shuvi na sina Michael at Jorena Etrata, time rin ito para makasama ang panganay na anak. Nakikita ko naman na nag-enjoy siya. Sinasabi ko sa kanya na, anak, alagaan mo lang yung sarili mo, tsaka mahalin mo lang yung trabaho niya. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tuluyan ng nabuwal ang dike na pananggalang dapat sa Paco River ng mga taga-Obando, Bulacan. Pinalalaan yan ang epekto ng Bagyong Uwan sa bayan. At nakatutok si Dano Tingkungko. Bangungot na mahirap malimot ang nangyari sa boundary ng Barangay Lawa at Paco sa Obando, Bulacan gabi nitong Linggo. Ang bita kasi sa dikeng pananggalang dapat sa Paco River, tuluyang nasira. Sigurado ng lakas ng hangin, dulot ng Bagyong Uwan, talagang malakas yung nag-overflow. Yan ang nangyari, talagang hindi na kaya. May mga crack dito, ano yan, kahapon lang? Ito. Nung Bagyong Emong. Okay. So, itong Bagyong Uwan, talagang lumaki na siya hanggang sa nasira. 130 hanggang 150 meters ang haba ng dike na tuluyang nabuwal matapos ang bagyo. Maaraw na ngayong hapon nang balikan namin ang dike, pero bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng bagyo. Hindi lang sa dike, kundi sa mga bahay na binaha. Tulad ng bintanang ito sa bahay ni Naglo na 3 dekada nang nakatira sa tabi ng ilog. Ang lakas ng alon, halos 1 inch na lang yata dun sa ibabaw ng dike. Tapos ang lakas ng hampas. Sunod-sunod yun halos nananalaytay na lagi dito Tumama pa nga sa bintana namin, nabasag yung bintana sa lakas ng impact. Pagka naman, walang bagyo, normal lang, parang nakatira din sa may karsada. Ngayon lang nangyari yan. Mula kahapon, ininspeksyon ng DPWH at mga lokal na pamahalaan ng Obando at Valenzuela ang dike. Ayon sa alkalde ng Obando, naglaan na sila at ang city government ng Valenzuela ng pondo para ayusin ang dike. Hindi niya bababa sa 25 million pesos ang kailangan para lang sa sheet pile na unang ilalagay sa nasirang bahagi nito. Nagpasa na po kami sa DP para sa repair ng mga dike. Nakipag-usap na po ang Bulacan 2nd Engineering Office at ang local government unit ng Obando para po matugod na magtuluyan na pong masaray ang sabing dike. Katuwang din po ang City of Valenzuela. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Problema hanggang ngayon ang kawalan ng kuryente sa ilang lugar na nasalanta ng Bagyong Uwan at posibleng abutin pa ng 1 buwan bago ito maibalik. Iba't ibang paraan na raw ang kinokonsidera ng Energy Department para mapabilis ang pagkukumpuni sa mga napinsala. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Sa ngayon, tinatayang mahigit 17 milyong mga individual o 3.4 million na pamilya ang wala pa ring kuryente dahil sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Kabilang dyan ang mga nasasakupan ng Camarines Norte Electric Cooperative at Camarines Sur Electric Cooperative 1, 3 at 4. Ayon sa Department of Energy, posibleng umabot ng 1 buwan bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang lugar. Alam ko po, medyo matagal-tagal yan. Pero malaki din yung damage. Have patience lang sana. Sabi ng DOE, inuuna nilang ibalik ang kuryente sa mga ospital, evacuation center, water distribution facility at mga command centers. Pinag-aaralan na rin ang pagpapadala ng mga linemen mula Mindanao at ang paggamit ng mga planta sa rehiyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, mahigit 10 transmission lines pa sa Luzon at Visayas ang hindi pa rin nagagamit ngayon kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Bukod dito, 9 na planta pa ang nire-restore. Asahan namang mas malaki ang bill sa kuryente ngayong Nobyembre. Tumaas kasi ng 15 centavos kada kilowatt-hour ang singil sa kuryente ng Meralco. Katumbas yan ng 30 pesos na dagdag sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. At 76 pesos na patong sa bill sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt-hours. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan pero posibleng pumasok ulit yan sa PAR at tatama naman sa Taiwan. Nahahagi pa rin ng bagyo ang ilang bahagi ng Luzon kaya hindi pa rin inaalis na pag-asa ang wind signal. Signal number 1 sa Batanes, northern at western portions ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, northern portion ng Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at northwestern portion ng Pangasinan. May gale warning din at delikadong pumalaot sa ilang bahagi ng northern at central Luzon dahil sa malalaking alon. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Uwan sa layong 340 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Kumpara kahapon ay mas humina pa ito at isa ng severe tropical storm ngayon. North-northeast ang pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ulit ito sa ating area of responsibility bukas at magla-landfall sa southwestern coast ng Taiwan. Mga kapuso, nasa loob po ng PAR ang Taiwan. Inaasahan namang lalo pang hihina ang Bagyong Uwan sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, wala halos ulan bukas ng umaga maliban lamang sa ilang lugar sa Ilocos Provinces at Cordillera Administrative Region. Posibleng maulit yan sa hapon. May tsansa na rin ng kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Negros Island Region, Central at Eastern Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, gaya ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Sa Metro Manila, mas maaliwalas na ang panahon pero hindi pa rin naalis ang tsansa ng bigla ang pag-ulan lalo sa hapon o gabi. Lumipad pa Amerika si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, ayon po yan sa Bureau of Immigration. Ayon sa Immigration, umalis nitong hapon si Bonoan pa Amerika via Taiwan. Dahil nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order sa pagkakasangkot sa anomalya sa flood control projects, agad naman daw nakipag-ugnayan ang immigration officers sa Justice Department para kumpirmahin kung may hold departure order o warrant of arrest laban kay Bonoan. Nang makumpirmang wala, ay pinayagan din siyang makalabas ng bansa. Matatanda ang isa si Bonoan sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng proyekto kontra baha sa Bulacan. Sasampahan ang kasong malversation of public funds sa Sandigan Bayan si resigned Congressman Zaldico, pati mga opisyal ng kumpanyang SunWest Construction Company at DPWH Mimaropa. Kaugnayan ng 200 milyong pisong halaga ng mga proyekto sa Oriental Mindoro. Nakatutok si Maki Pulido. Sa 15 kaso ng anomalya sa flood control project na iniimbestigahan ng Ombudsman at ng Department of Justice, mauna ng isampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay dating Congressman Zaldico na founder ng SunWest Construction Company, mga kasalukuyang opisyal ng SunWest at mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Kaugnay ito sa di umano'y substandard na 289 million peso flood control project sa Nauhan, Mindoro Oriental. Kasong malversation of public funds ang isa sa maaaring isampa kay Ko at iba pang personalidad nitong linggo o sa susunod na linggo. In absentia, kasi nga, they refused to receive the subpoena, kaya considered waived na yan.
under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot. Alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik. At ayaw tanggapin yung sabina na binigay sa kanila. Kaya, further solution na yan. Sa mga naunang pahayag ni Ko, depensa niya, wala na siyang koneksyon sa SunWest dahil nag-divest na siya sa kumpanya mula nang maging kinatawan ng Ako Bicol Party List. Meron tayong dyan pag-aaral sa beneficial interest. Kahit nag-divest, sa kanya pa rin. Sa kanila pa rin. Alam mo, madali magdahilan na nag-divest, pero kung sa kanila pa rin yan, kung sa anak niya nagpunta o sa kapatid niya nagpunta, di prohibited interest pa rin yun. Bawal pa rin yun. Pinaniniwalaang nasa ibang bansa pa rin si Ko. Kung maisampa na ang kaso, maaari nang makansila ang kanyang passport, ayon sa ombudsman. Diyan na magsisimula ang pagkansel ng passport. Kasi pag naisampa yan sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makansila ang passport. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Binubuo na ng Technical Working Group ng Senate Justice and Human Rights Committee ang panukalang batas para sa pagbuo ng Independent People's Commission. Ayon sa chairman nitong si Senador Kiko Pangilinan, mas may pangil ang IPC na layong pumalit sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Magkakaroon daw ito ng kapangyarihang magpadala ng subpoena, makapag-freeze ng asset, magbusisi ng mga record ng bangko at kontrata, makapagkumpiska at makapag-contempt. Target ng Senado na pagdebatihan ng panukala bukas at maipasa ang kanilang bersyon bago matapos ang taon. Nagrekomenda na ng abogado si Vice President Sara Duterte para kay Senador Bato de la Rosa kaugnay ng posibilidad na ipaaresto siya ng ICC. May puna rin ang bise sa takbo ng investigasyon sa flood control projects. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Noong Abril pa lang daw, sinabihan na ni VP Sara Duterte si Senador Bato de la Rosa na maghanda sa anumang mangyayari patungkol sa kaso nito sa ICC. Noong nabalitaan ko po na nagsalita si Ombudsman Remulla patungkol sa ICC warrant ay minessage ko si Senator Bato de la Rosa. Nakausap ko yung anak niya, si Maki de la Rosa, at nag-refer ako ng isang lawyer na nakausap din namin noon na isang King's Counsel at nakabase yung kanilang opisina doon sa England. Ilang araw nang umuugong ang mabalitang maaaring ipaaresto si de la Rosa dahil sa naging papel nito sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita ang pangalawang Pangulo matapos dumalaw sa mga biktima ng Bagyong Tino sa Himamaylan, Negros Occidental kung saan halos 100,000 residente ang naapektuhan. Dito, kanya ring binatikos ang takbo ng investigasyon sa mga flood control projects. Alam na natin kung sino yung mga tao na may kagagawan noong anomalya, korupsyon sa ating budget, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nananagot. Puro lang investigasyon. Bukod sa Himamaylan City, pumunta rin ang Vice Presidente upang magdala ng tulong sa Binalbagan, Moises Padilla, La Castellana, La Carlota City, Bago City at sa Bacolod City. Kabudlay gani, sir. Kabudlay gani kasi yung tubi ang diferensya. Sobra ganyan experience nga ano. First time pa lang na ako nga nagamo bala sinaw. Pagpuli naman sa balay, among pertan sa kusina, wasak na. Tapos nang patisyo namon pagkadto sa kusina, wasak naman. Sa guro ng tubig, bala sa pressure, guro ng tubig nga porte kadasig. Kasama sa pinoproblema ng mga residente partikular sa Himamaylan ang supply ng tubig. Kadako nga isyo, no? Subong gina-rush namon kay may do water filtration machine, no? Nga dra sa ginpatindog namon sa among Regional Evacuation Center. Kailangan pa i-inspeksyonon ang nga potable gid siya. Sa ngayon, water rationing lang muna ang pansamantalang solusyon ng LGU. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Prietos. Nakatutok, 24 Oras. Kung hindi tapos, hindi umano talaga na itayo ang ilang flood control project sa Davao City at Davao Occidental ayon kay Congressman Terry Ridon. Kakausapin niya ang ICI para maisama yan sa kanilang investigasyon. At nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon, February 2025, dapat sinimulan ang pagtatayo ng flood control structure sa Barangay Kinangan, Malita, Davao Occidental. Mukhang ito rin daw ang lugar na inireklamo ni DPWH Secretary Vince Dizon na may ghost project mula pa noong 2021. This is a typically new project. Ito po ay Feb 2025 project, pero ito nga po, this has been looked into and nakita na wala pa rin pong nagagawang proyekto rito. Ito rin po yung area na nagrereklamo ho si Secretary Dizon kung saan po meron pong mga proyekto na parang mga ghost projects. Nagpakita rin si Ridon ng mga litrato ng mga tinatawag na problematic projects o yung incomplete, unconstructed, at poorly situated projects na nasa Davao Occidental at Davao City mula pa noong 2021 hanggang 2023. I think very clear po na there's every reason for the ICI to basically go into Davao City, to go into Davao Occidental. Dahil nakita ho talaga natin dito na hindi ho totoo no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. Ayon kay House Infracom Co-Chair Terry Ridon, kakausapin niya ang Independent Commission on Infrastructure para ang mga proyektong ito ay maisama sa investigasyon nito. Balak din daw niyang ibigay ang mga proyektong ito sa Ombudsman. Sa tanggapin namin yan, no? And it will be part of our investigation and our review. So we would welcome any information with regard to our mandate, which is to investigate anomalous flood control projects at the same time other infrastructure projects. Sa ngayon, patuloy ang deliberasyon ng House Committee on Government Reorganization sa mga panukalang batas para sa pagbuo ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption na magbibigay ng mas marami at mas matibay na kapangyarihan sa Independent Commission on Infrastructure. Pangako naman ng Speaker ng Kamara, malinaw ang ating mensahe. There will be zero delays in the passage of this measure because our people have zero tolerance for corruption. Kaya malinaw din po ang direktiba natin dito. We will pass this before we adjourn this December. para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Nakisabay na rin sa Opalite dance craze na Kapuso Primetime King and Queen, Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Comment pa ng fans sa visuals ng couple, tila aging like fine wine ang dalawa. Winelcome ni starstruck alumni Vanessa Del Moral ang kanyang baby boy. Inabot man daw ng 12 hours ang kanyang pagle-labor, worth it naman ang lahat ng hirap. Nagkaisa ang GMA Network at Little Art Foundation para magpasaya ng pediatric patients sa ginanap na Art Gap Gives Back event. Kasama sa pagbibigay saya ang ilang sparkle artist na nakiisa rin sa activities gaya ng art therapy. Opisyal nang magbabalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Walang kumontra sa botohan sa plenaryo ng Senado. October 6 nang magbitiw si Lacson bilang committee chairperson matapos manong magpahayag ng di pagsang-ayon ang ilang senador sa takbo ng investigasyon ng mga flood control project. Ang pagdinig dyan ay itutuloy na sa Biyernes. Iimbitahan umano at pahihintulutan dumalo si dating Congressman Zaldico kahit online sa pamamagitan ng video conferencing. Imbitado rin sina dating House Speaker Martin Romualdez, ang 17 congressman na pinangalanan ng mga diskaya at si Congressman Eric Yap na dating House Appropriations Committee Chairman. Panawagan ni dating United Nations Secretary General Ban Ki-moon, pakikipagtulungan ng lahat para sa paglutas ng mga problema sa buong mundo sa kanyang talumpati sa Asian Forum on Enterprise for Society.
binigyan din ni Ban ang kahalagahan ng climate justice na dapat, anyay, ipinatutupad din sa Pilipinas. Naniniwala si Ban na mahalagang maging global citizens ang lahat at magkaisa, lalo't kinakaharap ng buong mundo ang iba't ibang krisis. Kaya, sabi ni Ban, dapat magtulungan ang mga pinuno ng gobyerno, mga business leader at mga mamamayan. Fresh from her US trip, napareminisce muna si Barbie Fortesa sa kanyang sparkling moments bagong 30th anniversary ng Sparkle GMA Artist Center. Isa si Barbie sa makiki-celebrate dyan this coming Saturday. Makichika kay Nelson Canlas. Sa mahigit 1.5 dekada, kasama na ni Barbie Fortesa ang Sparkle GMA Artist Center. Karamihan ng kanyang mga desisyon sa buhay, mapa-career man o personal, kasama at kasangga niya ang Sparkle. Nasaksihan din ng artist management arm ng Kapuso Network ang pag-usbong ni Barbie from a budding teen artist to being the Kapuso drama princess that she is now. At hindi raw malilimot ni Barbie ang kanyang Sparkle moments. I am very grateful to say that na marami akong sparkling moments with Sparkle. Number 1 na dyan, syempre yung Maria Clara at Ibarra dahil yun talaga ang naging umpisa ng maraming blessings and nasundan syempre ng magaganda pang proyekto, pelikula, Pulang Araw, Beauty Empire, nagkaroon ng P77, tsaka Kontrabida Academy. At ngayong nagse-celebrate ng 30-year anniversary ang Sparkle, isa si Barbie sa maraming stars na makikisaya sa Sparkle 30, isang show na gaganapin sa Sabado, November 15 sa MOA Sky Amphitheater. Lahat kami, we're very excited dahil isa siyang napakalaking event to celebrate Sparkle. So, ang saya kasi talagang lahat ng Sparkle artists nandun and lahat din syempre ng supporters ng lahat ng artista looking forward sa gabing yun. Kababalik lang ni Barbie mula sa kanyang US trip kung saan binisita niya ang kanyang kapatid. From her IG-worthy photos sa Chicago hanggang doon ay game na game ding lumahok sa isang fun run si Barbie. Nag-share din siya ng unforgettable moments from the past month. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sarado ang ilang kalsada sa Nueva Vizcaya dahil sa mga landslide dulot ng bagyong Uwan. At live mula roon, nakatutok si Rafi Tima. Rafi. Vicky, narito tayo ngayon sa Nueva Vizcaya, Pangasinan Road kung saan hanggang ngayon nga ay sarado pa rin itong kalsadang ito. Shortcut sana ito mula dito sa Santa Fe papunta sa direksyon ng Pangasinan. Pero ngayon nga ay sarado ito dahil sa mga landslide na katulad nito. Napakalaki na itong landslide nito. At series ito ng mga landslide. Isa lamang ito sa ating mga nadaanan. Pero pwede lang dumaan dito ay mga motor. Pero mga 2 kilometro mula rito ay talagang cut off na raw yung kalsada at medyo matatagalan bago ito mabubuksan. Kung kaya sa mga gusto magtungo sa direksyon ng Santa Fe o kay dada ng Dalton Pass, kailangan nyo nang dumaan sa Maharlika Highway. Ito yung talagang major na thoroughfare na marami ring traffic ng mga malalaking truck. Kaya ito dapat yung pinakamabilis na daan at ito yung dinadaanan ng mga maliliit na sasakyan. Pero ngayon nga po ay sarado na itong kalsadang ito at hindi pa tiyak kung kailan ito mabubuksan dahil sa malalaking mga guho na katulad nito. At makikita pa may mga lalaking bato, tipak ng bato na nandito pa rin na nakaharang sa kalsada. Ang abiso pa rin ng mga otoridad dito, motor lamang ang pwedeng dumaan dito. Pero again, 3 kilometro mula dito sa aking kinaroroonan, dito sa may barangay Burarak, ay talagang cut off na, hindi na madadaanan ng mga sasakyan ang kalsadang ito. Yan pa rin ang latest mula dito sa Nueva Vizcaya, Santa Fe Road. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Buhay pa pero inaanod na at napapalitan ng galit ang bukang bibig noon na pagiging matatag o resilient ng mga Pinoy. Sa gitna yan ng mga sakunang pwede sanang napigil ng mga proyekto kung walang kurakot. Nakatutok si Mark Salazar. Nakasanayan na ng mga taga Rojas District, Quezon City ang malubog sa baha. 3 beses pa nga kada taon sa mga nakausap ko rito sa Gumamela Street ng distrito. Sinisisi nila yan sa maling flood mitigation project na ito na nagpalala raw sa kanilang sitwasyon. Kasi po nung time, wala akong harang yan, mabilis lang umagos ng tubig.
Eh ngayon, magmula nung sinabing sarahan yan, ayun ang tubig. Hindi na makalabas. Eh, mas matindi naman po ng baha. Imbis na panagutin ang maling flood control project, natutunan na lang ng komunidad na ito kung paano mamuhay sa baha. Kailangan lang may bangka sa bawat isang grupo ng bahayan. Permanente na rin itong lubid nila sa mga poste para may kakapitan habang nag-evacuate sa rumaragasang baha. At ang kanilang warning system gamit ang malalaking megaphone sa bawat kanto. Sanay na po kami. Awa naman ng Diyos, lahat ng kapitbahay namin dito, tulong-tulong. Wala naman hindi Pag dumating na yung rescue, yung mga amphibian boat, dinadala na sa school o dyan sa simbahan. Matagal na sa kasaysayan ng Pilipino ang resiliency o pagiging matatag ayon sa isang sociologist. Yung lugar natin ay nasa isang lugar na kung saan tayo ang gateway sa Southeast Asia. Yung lugar natin ay nasa isang lugar na kung saan yung unang takbo ng bagyo, tayo yung unang matatamaan. So for recorded history, we are really resilient. Even ang mga foreigners na nanirahan na dito, sabihin natin nakapag-asawa na ng mga Filipino, Filipina, nakikita nila na we are resilient and they too became resilient too. Nakalakas pa sa resiliency ang pagiging relihiyoso ng mga Pilipino. Ang paniniwala natin sa Pong May Kapal, sa Diyos, sa Bathala, na ito ay nagpapakita lamang ng isang mensahe na may kailangan tayong baguhin. Hindi rin bago sa mga Pinoy na idaan sa tawa at ngiti ang mga pagsubok. Pero sabi ng ilan ngayon, nakakasawa na. Lalo kung hindi naman acts of God, kundi kasakiman ng mga tao ang dahilan ng tinitiis nilang sakuna. Resilience does not mean na papabayaan lang natin na matalo tayo. Hayaan mo na, dadating ulit yan. Ang resilience kasama rin dito yung malaman natin kung sino ay pananagutan sa mga bagay-bagay na supposed to be dapat ginawa. Sabi ni Dr. Christopher Berse, ng UP National College of Public Administration and Governance, idinidikta ng batas sa gobyerno kung paano tayo magiging resilient, kaso hindi naman sinusunod. Ang goal natin is that as we spend more on prevention and mitigation and preparedness, let's say sa baha, mas mababa na. So ibig sabihin, mas kukonti yung kailangan ayudahan. Pero tila baligtad ang ginagawa para umasa tayo sa mga politikong namumudmud ng ayuda. Kung ganyan, ay hindi masasabing resilient tayo. Ang mga disaster naman din talaga ay pwedeng gamitin, no, bilang bahagi ng politika. Kapag mas resilient na yung mga communities natin, mas kukunti na lang dapat yung mga kailangan or kakailanganin na ayuda. Nakagagalit ang flood control scandal, pero sa pagputok nito, parang baha rin, hindi mapigil ngayon ang paniningil ng tao sa pananagutan. Sana nga hindi humupa ang galit na yan. Hindi ito katanggap-tanggap at dapat ay talagang ang mga tao mismo ay magumpisang mag-monitor, maningil, no, kung ano yung dapat na ibinibigay na serbisyo ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Samantala, pinaimbestigahan ng DILG ang mga lokal na opisyal na lumabas ng bansa noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Tino at Juan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi raw nagustuhan ng Pangulo na wala ang mga opisyal sa panahon ng kalamidad. Depende raw sa resulta ng investigasyon kung ano ang magiging parusa sa mga naturang opisyal. At yan ang mga balita ngayong Martes. 44 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.